So what's up mga kasira? Pwede mga kasira. So ngayon may bago na naman tayong sisirain. Bago nating sisirain is ang ating rear suspension. So nakabili ako nitong PRC Racing na mono suspension, fully adjustable sa Shopee. And nakita ko to in action kay president namin, club president ng SR Squad, Jabizo or si Jabez. Yan. Ililink ko yung video niya dyan. Yan, shoutout sa iyo, Pres. Nandiyan yung short review niya. Ginamit niya sa track. Nag-track day kami. Kaya natuloy-tuloy na yung pagkakabudol natin dahil ni-review niya yung suspension na to. And also, siya nga rin pala yung tumulong sa akin. Tinuruan niya ako kung paano yung mga technique, mga tips niya sa pagkakabit nito. So ngayon, i-share ko rin sa inyo kasi nga hindi niya na ako ginawa ng video para panoorin. So ako na lang yung gagawa. Okay, so buksan muna natin to budol natin. Yeah. Ito yung suspension natin. Yan, kulay yung binili ko. So may mga iba pa rin namang kulay. Yung link pala nito, lalagay ko na lang din dyan sa description. Yung bracket nitong canister, yung clamp. Tapos ito, para saan ba to? Para sa preload sticker. Bakit parang kay Press may nakita akong keychain? Ako walang keychain. And another guys, kailangan nyo rin pala mag-order ng side stand. So ito, mura lang itong side stand na to. Wala na kasi akong makita ng iba na madaling bilhin. Halos lahat itong gagawin natin may babawasan tayo. Ito lang naman. So kailangan nyo ng grinder or file kung meron kayo. So yan, side stand natin. Lagay ko na lang din sa description. Kasi bababa daw yung motor natin. So pag ginamit mo tong stock na side stand, halos nakatayo na yung motor mo or baka hindi na nga mag-stand eh. Makalin na siya sa kabila. Okay, so unang-una sa first, tanggalin natin yung battery and the check out. Okay guys, so natanggal na natin yung battery and ito yung tinutukoy niya na access. Ayan, so yan, naka-clip lang yan dyan or naka-hook lang yan dyan. Ayan yung nut. Tapos yung pinaka-bolt dito niya access. Yun. And then yun. Okay. So kontrahin na lang natin dyan ng open wrench. Tapos dito socket tsaka extension. Alright, so tingnan natin anong size, sasabihin ko sa inyo. Bago natin i-jack yung ilalim, so naka-paddock stand tayo pero hindi pa tayo naka-jack. I-break muna natin, sirain muna natin yung mga bolt and nut para pag naka-jack na tayo hindi na masyadong pursado dun sa jack natin. So size pala is yung nut size 15mm and then yung bolt head 15mm din. Kaya iniwan ko lang dito yung open wrench, tinukod ko lang dyan para mabigwasan ko na to. Okay guys, so tapos na tayo mag-jack, ay mag-break ng bolt and nut. So ngayon, sabi ni Press, i-jack ko dito. Usually nagja-jack din naman ako dito sa ilalim. So pwede daw sa catalytic or lagyan niya ng ganito para mas safe lang. Tapos sa case ko, so may dalawa akong jack. Ayan, tinukod ko dito. Tapos yung kabila akong jack, ayan. Yung sa may peg. Pwede na natin alisin yung paddock. Yan, ganyan yun. For reference lang yan, pero hindi natin yan tatanggalin. Yan. Maluwag na yan. Tapos naikot yung gulong natin. So means wala na tayong load dun sa swing arm natin. Wala na nagpupush pataas. Alright. So gagawin ko ngayon, try ko muna tanggalin yung bolt nito, yung upper. Baka sakaling bumagsak. Yan. Tapos patanggal lang to. Alright, so ayun. Tanggalin natin yung bolt and nut dito. Hugutin natin yung mismong bolt para bumaba. And another thing nga pala guys, tinanggal ko nga rin pala yung sa belly, parang belly pan, para doon kayo mag-access na jacking point. Okay, natanggal na natin yung nut natin. Tapos para ma-push natin siguro yung bolt, try natin i-rack yung swing arm. So nakita niyo yung ginawa ko, habang pinupush ko yung bolt, i-rack nyo lang itong swing arm ng konti, yan ganyan. Rocking technique.
Yan, bagsak na yung swing arm natin. Tayo niya kumapit na. Ayan, malapit na sumilip yung bolt natin. So taasan pa natin itong jack para mas bumagsak yung bolt at mas ma-access natin ng socket. Pakita ko lang ulit sa inyo. Okay, so yan, naka-jack tayo dyan, and sa kabila tanggal paddock, so bumagsak yung gulong. Yan, hindi na umiikot. So wala na kasing point, mounting point dito. Tinanggal ko na yung bolt nitong upper na part ng shock natin. Tapos ito na, ayan, sumilip na yung bolt. So kanina nakatago yan dito. Alright, so tanggalin natin to, and then yun na. Huwag na kayo magalit kung torque wrench yung ginagamit ko pang brake. Wala kasi akong breaker bar. So na-brake ko na, and then tuloy-tuloy na lang natin tanggalin yung bolt. Alright, so medyo risky lang to guys, kaya mas maganda talaga kung may katulong kayo. Kasi mabilis ma-out of balance yung motor, lalo na pag nagbe-brake kayo. Hindi ko kasi ma-brake yung bolt ng naka-paddock stand kasi pumapasok siya doon sa ilalim. So ayan, binrake ko ng naka-jack lang. So guys, ito na yung stock suspension natin, and ito yung aftermarket na natin. So 285mm. Yung babawasan natin dito is ito, yan, bottom na mounting bracket. Ito guys, sukatin natin yung mounting or yung bushing dito sa baba. Okay, and then pakita ko sa inyo yung, hindi ko alam kung nagpo-focus pero yan yung babawasin natin. So mga 1mm nga, 1 to 1.5mm siguro yung babawas natin. So grinderan ko lang to para dire-diretso na. Grinderan ko lang to, so ito yung grinder natin. So ganyan ko siya dadalihin para flat. So hindi ko na siguro i-video yung pag-grind para hindi rin masyadong humaba tong video na to. Balikan ko kayo pag natapos ko na and nasukat na natin kagaya ng sukat ng stock natin. Alright guys, so ayan, tapos na tayo mag-grinder, and okay na yung sukat natin. So this is 22.5. Try na natin siyang isalpak sa loob. So nagkasya siya. So guys, ganito ito yung tamang position ng mga ano natin, pipe tubes. Okay, so yan, reference. Medyo patutok pagilid na pababa. Okay, kasi yung kay press daw dumating nakatutok pataas to. So in-adjust pa niya, medyo nag-leak pa yung oil. And then ito, yan, pataas. Pataas naman tong sa damper. Okay guys, so unang muna natin ikabit is yung baba. Kasi pagka ino natin yung taas, yun nga, maharangan ulit. So mahirapan tayo ipasok yung bolt. So yung baba muna para maibaba natin yung swing arm, and then saka natin shoot dito. Kasi dito may access naman tayo na maipasok kahit nakababa na yung motor, okay? Okay guys, so naipasok na natin yung bolt sa ilalim. Ngayon ito-torque na natin siya bago ibaba kasi nga hindi na natin siya malalagyan ng torque wrench or nung socket kapag binaba na natin. So rear shock absorber lower side, 45 Newton meter. Alright, set lang natin to. Alright, so
So 45 Newton meter, hindi naman ganun katigas, kaya hindi rin ganun kahirap alisin. Okay, pagka hinigpitan nyo masyado, baka next time na magpalit kayo, mahirapan na kayo. And okay, so ngayon nakabolt na tayo sa baba. Itutok naman natin tong taas. Bababaan ko muna yung jack natin, tapos gagamitin na natin ulit yung paddock stand para maiangat siya. Alright. So kabilaan ko bababaan yung jack para hindi ito magilid yung motor. Okay guys, so naipasok na rin natin yung bolt dito sa taas. So, ipitan natin, then torque natin 45 Newton meter din. Tapos, babaan na natin ng todo. Alright, moment of truth. Okay guys, nice na. Tanggalin ko yung paddock, try natin i-rock yung motor. So yun, ito naman ikabit natin yung bracket. So ito pala pag yung stock na stand pa yung gamit. Yan, yung stand na yan. Tingnan nyo yung stance ng motor. Yan. Naka-flat yung camera ko. Yan, medyo halos tayo na nga siya. Yan, medyo delikado na rin. Kasi baka mamaya konting sanggi, pumunta na siya doon sa ano. Ayun, nakakabit natin yung lata na yon doon. Tapos palit tayo ng side stand. Alright. Okay guys, so hindi ko na pinakita yung video nung pag-install nito kasi nalubat yung cellphone ko. So nag-charge muna ako. So simple lang naman yung ginawa dito. So tinanggal ko tong foot peg na to, yung para sa OBR natin. And then kung maalala nyo yung itsura nitong bracket na to, nung foot peg natin. Meron yan, ito yung umbok na to. Yan, original yan. May paganyan yan dyan, nakayakap yan dito eh. So meron din yan dito sa kabila. Ang ginawa ko dito, ginrinder ko to maging flat. So itong kabilang to wala na yan, wala na yung umbok na yan. So flat na yan. Yan, para lumapat tong bracket natin. Ito. Okay, so flat yan. Tapos dito sa harap na part, yun lang yung tinabas ko. So hindi siya buo. So ito pa curve. Tapos tinabasan ko pababa, tas papasok. So flat na siya dito sa loob lang. Para lang din lumapat yung bracket natin. Tapos itong bracket na to straight to eh, pag ganyan. Straight. So nung kinabit ko na siya, tsaka na lang ako nag-adjust. Hinahigpitan ko lahat, tsaka ako binend. So madali lang naman siya i-bend. Basta higpitan mo to para mapwersa nyo siya dito. Okay. So yan. Adjustment na lang ito mamaya kung ilang clicks ba. Okay, next natin, side stand. Sorry, maingay yung mga nagko-construction dito. So side stand next. Kasi nga medyo nakatayo. Ito naman banata natin. Mangyayari pala dito, yung sensor natin ng side stand, i-fix na natin siya sa naka-stow siya na position para ma-start natin siya nang walang problema. Ang downside lang nun is kahit naka-side stand ka, pwede mo nang ma-start. So medyo delikado lang rin. Yun lang naman yung risk niya. So option nyo naman, may nabibili naman natang shorter na side stand nito. Or pwede nyo paputol and then paggawa ng bagong base. So yun, nakabit ko to. And then, hindi ko na rin i-video para hindi masyadong humaba tong video na to. Yun, papakita ko na lang sa inyo after ko na maikabit. Alright. And then ito yung side stand natin. Yan. So medyo manipis to, kaya nagtabas tayo dito. Yan, nagpause tayo. Tapos yung sensor, nakafix na lang siya ng naka-stow yung stand, side stand natin. Tapos
kinable tie ko na lang dito kasi hindi na siya maibalik dito. Okay, so ayan, puputulin ko pa to. Adjustment na lang tayo nito, yung speed, preload siguro hindi ko nagagalawin. Ito pala yung yung bagong height niya. So nagbawas din ako dito. Yan, matagal ko na to, inuna ko to. So mga 10mm to. 10mm dito sa dilaw nagsimula yung sukat. Hindi dito sa tuktok. Dito sa dilaw lang. 10mm yan, 10mm. So ito yung height niya. So yun guys, thank you for watching and sana nagustuhan nyo itong video na to. Huge shout out ulit sa 450 SR Squad. Ayan, lilink ko yung page. Okay, may page kami and message nyo lang yung mga admin, masaya silang kausap. Yun, and ulit thank you kay Press Jabizo. Okay, subscribe din guys channel nila at sa mga channel pa ng ibang squad members natin. Yun lang guys, hanggang sa muling pagsisira. Peace out.